Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Atin po munang basahin ang ating pong text verse sa gabi pong ito. Babasa po natin siya sa Luke chapter 8 verses 22 to 25. Verse 22, sabayan niyo po ako sa pagbasa ng ating pong text verse. Verse 22, one day Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they got into a boat and started out. As they sailed across, Jesus settled down for a nap. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water, and they were in real danger. Verse 24, the disciples went and woke him up, shouting, "Master, Master, we're going to drown." When Jesus woke up, he rebuked the wind and raging waves. Suddenly, the storm stopped and all was calm. Verse 25, then he asked them, "Where is your faith?" The disciples were terrified and amazed. "Who is this man?" They asked each other. When he gives a command, even the wind and the waves obey him. Luke chapter 8 verses 2:25 to 25. Saglit po tayong manalangin. O dakilang Diyos Ama, marami po salamat sa gabi pong ito, sa mga sandaling ito. Natunay nga po Panginoon na salamat sa inyong pong pagpapala and sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin sa nakalipas sa isang linggo. Tunay nga po o dakilang Diyos na kayo po ay napakabuti sa bawat isa po sa amin. Nalalaman niyo po ang bawat isa sa amin na tunay nga po kayo po ay patuloy na mag-help sa amin. Nanaway kami po ay patuloy na magtiwala po sa inyo. Kami po ay patuloy na magbalik po ng kapurihan at ang karangalan po sa inyo. Naway, tulungan niyo po kami na kayo po ay amin pong maalala araw-araw. Naway kami po ay patuloy din na mag-aral ng salita. At mas malalo pa kaming matutunan ang iyong mga bagay na gusto niyo pong ituro sa amin at i-apply, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ng mga sitwasyon na ay pinagdadaanan ngayon or mga circumstances o challenges na kami pong bawat isa. Tunay nga po kayo po siya sumama sa amin. Tulungan niyo po kami na ma-overcome po namin lahat ito. And di po namin ito ma-overcome kung wala po kayo. Naway ang banal na espiritu ay malayang gumalaw sa gabi pong ito. At maging sa aming pag-aaral. Tunay nga po, gamitin niyo lang po ako na maging vessel, channel of blessing sa mga makakapakikinig po ng mensahe niyo po, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung papansin niyo po, ngayong yung video recording mo na ito ay may parang hawak po ako, which is yung mic. Dahil yung mga previous devotional video ay medyo mahina nga raw. Eh, nakita ko parang mahina naman talaga. Kaya ngayon, medyo nilapit ko na siya. So, hopefully, ngayon ay medyo okay na siya. Mukha lang po akong kakanta pero hindi po ako kakanta sa gabi pong ito. Ako po ay magbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Salamat sa bawat isa. Alam ko nasaan man po kayo naroon ngayon. Alam mo, lupalop ng mundo. And isa blessing na malayo ang naabot ng ganitong mga platform na kung saan ay hindi na tayo limited sa isang lugar. Kundi because of the technology, mas marami pa pong lugar. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo ang ating pong naaabot. And with that, we thank the Lord and we praise Him sa kanya pong kabutihan sa atin, maging sa gabi pong ito. Ako po ay muling nagagalak sa pagkakataon po ito na kung saan po ay nabigyan po muli ng pagkakataon na magbahagi ng devotion po ngayong gabi. And with that, gusto ko po kayong munang tanungin ng question or ng tanong sa gabi pong ito sa araw po na ito. But with that, ako po ay I hope and pray, no, nasa mabuti po kayong kalagayan, nasa man po kayong sitwasyon or lugar po kayo na naroon ngayon.
So, ang question na gusto ko pong itanong sa inyo ay, kamusta po ikaw? Kamusta po kayo? Kung may katabi ka man, pwede niyo pong sabihan na, kamusta ka, kapatid? Kamusta ako ngayon? Yan. Isa po sa magandang experience na maging ma-involve sa mga gawain na kagaya po nito na kung saan lalo na ng mga panahon na ako po ay malapit lang. Although malapit lang naman din pa rin naman ako sa MCBC na sa church na kung saan before we gather and then kakamustahan, nagbabatian. Although here is medyo high-tech na dahil pwede na natin gawin online. So, kagaya mo nito na pwede po kayong makausap na kamusta po ikaw, kamusta po ang bawat isa sa atin. So, marahil ang bawat isa sa atin ay challenge maybe sa mga lumipas na pagkakataon or mga lumipas na mga panahon. And the question is, kamusta ka last past week or past months maybe? Marahil may ilan sa atin na dumadaan sa pagsubok, challenges personally or sa inside your family, sa trabaho, or maging sa pag-aaral o sa schools or in other situations maybe na hindi mo mai-share sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan or sa iyong ka-close and yung nagiging vessel mo or napag-share mo lang ay which is si God, ang Diyos lamang. Siguro may mga ganun tayong mga pagkakataon ng moments. And isa doon ay marahil ang challenge ay yung dumaan na bagyo. Si Karina, Typhoon Karina. Last past week, marahil may ilan po sa atin naka-experience ng pagbaha. No? Tayo po ay nag-extend ng prayer for those people na talagang na-wash out ng kanilang mga bahay, ari-arian, maging kanilang pinagkakakitaan ng kabuhayan po nila. We remember them to pray, no? And kung may pagkakataon, atin po silang bisitahin and sharean po sila ng mabuting balita. And ako po ay hindi rin po nakaligtas sa pagbahang na-experience last week. Marahil lang ilan po sa inyo ay nakalam. Pero di ko naman siya pinost sa social media kasi sabi din sa amin nung isa sa mga ka-work ko or kasama ko sa school na huwag na natin i-post, no? Na yung mga baha kasi marami rin naman talagang nakaranas sa pagbaha ng time na yun and baka ma-discourage pa sila, no? So yung time na yun ay kami ay nasa dorm. Ako po ay nasa dorm nung sa school. And during that time, habang po kami ay nag-chill sa dorm and in-announce na wala nang pasok po nung time na yun, kami po ay kung saan ay naka-chismis. Hindi naman chismis, naka-isyoso. Punta kami doon nung kasama ko sa dorm sa labas, ay nakita po namin sa may labas po namin ng dorm. Medyo baha na nga po yung time. Eh, nag-announce, yung din na sila, nag-announce na sila na yung mga nakapark dito sa lugar na to, alisin nyo na kasi tumatas yung tubig. Tapos yung kami naman, yung kasama ko sa dorm ay medyo okay lang kasi medyo mataas naman yung lugar namin. Pero yung time na yon, kahit medyo ay na gusto na namin bumalik sa dorm, pagbalik namin sa dorm, di namin nakalain na hindi pala dun manggagaling yung baha, which is sa loob pala ng aming mga CR. So, huwag na po imaginein kung pasintabi po sa kumakain man ngayong gabi sa oras na ito. So, dun sa CR po namin nanggaling. So, alam niyo na, pag sa CR, di ba? Mabango siya. So, yun yung mga nangyari ng time na yun. Talagang, personally, di ko akalain, hindi namin akalain na magbabaha dun sa dorm. And sabi, parang twice pa lang yun nangyari dun sa history sa school. And habang pabumaba, no, nag-share na lang ng kwento. Okay lang po ba? Magkwento muna, no?
kwento muna ng buhay-buhay. So, kinamusta ko naman po kayo. So, nag-share na ako agad. So, maikli lang naman po ito. So, yun po. So, habang po kami ay nagliligpit, sinabihan ko po yung kadorm ko na, bro, parang kailangan na nating maglipat ng gamit. Kasi, dito nagkakatubig na. So, yung time na yun, akala ko nga, hindi titignan niya lang eh. O hindi siya kikilos. Pero during that time, may nakita ko na nagtulungan kami na maglipat ng gamit, iangat-angat ng kahit paano para kung sakali man tumaas yung baha, ay kahit paano ay iakyat namin yung gamit. And, totoo nga nangyari na tumaas yung tubig. Makita niyo po yung video na yan. Yung video po na yan. Yun po yung time na pataas na yung tubig. And yung time na yan, I'm praying na sana hindi abutin yung kama kasi doon namin ako personally doon ko pinatong yung gamit ko, which is pagka tumaas pa yung tubig, mababasa yung lahat ng gamit. And syempre kapag nabasa yun, nandun yung mga ibang documents and yung mga gamit, which is mga important documents din. It's a reminder din yun na kapag may mga ganung palasakuna ay talagang kailangan nating i-keep yung mga important documents. Kaya yung time na yun, habang doon, during yung baha na yun, doon ko na-realize na nagkaroon ako ng reflection personally na o nga no, hindi ko control yung mga ganitong mga calamity or mga ganitong panahon, which is very pag inisip ko na talagang I'm really human na walang powers, talagang normal human lang na kung saan ay walang kakayahang i-stop yung bagyo, i-stop yung baha, na kahit ayaw mong tumaas yung baha, parang wala kang magawa eh. See, that's the calamity ng time na yan eh. Yung time na yun. Habang bumaba na yun, ay bigla ko naalala itong verse na to. So, yung natin pong nabasa kanina. Yung sa Luke 8:22 to 25. And, yun po, yung naging topic ko po ngayon sa devotion. And sa passage po na ito, tutunan po natin yung ilang mga bagay kung paano pa natin mag-grow o mag-grow yung ating pananampalataya kay God. Sabi nga sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So it starts from hearing. So habang nakikinig po kayo ngayong gabi, doon po mag-start ang faith. So, and with those things na na-share ko, meron po kayong mga experience this last week or mas matindi pa. Hindi ko naman kino-compare na mas matindi yung experience ko sa inyo, which is we don't compare kasi lahat naman tayo ay may mga iba't ibang challenges. Hindi po kayo nabaha. Marahil it's a blessing and it's a way na ating ma-extend ang ating prayer for those people na nakaranas ng mga pagsubok last past week. And with this, ang una pong bagay na matututunan po natin ay sabi sa verse 22a, one day Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. Ganda po ng passage na to and isa sa mga remarkable passage kung marahil kayo familiar na po kayo sa passage na to kung saan ay si Jesus ay tutulog habang may bagyo. And ito po nga po yung unang part na kung saan ay sila ay sumakay ng bangka tatawid sa kabilang lake. And una po nating bagay matutunan dito ay we must learn to follow Christ. Alam niyo po, ang pag-follow kay Christ ay iba sa pag-obey sa kanyang command. I remember may mga Christian na kung saan sinasabi nila they are follower of Christ.
but they don't obey His command. Like, go and make disciples, all nations, i-share ang gospel, ituro sa mga bata, ituro sa mga sino man ang about sa good news o mabuting balita ng news. They say they are follower of Christ, but they don't obey ang kanyang kalooban. Kumbaga, pili ang kanilang pag-follow. They are follower. Isa sa mga bagay na na-remember ko nung about follower is yung sa Bible is yung pag-feeding ng 5,000. Na-remember niyo po ba yun? Time na yun, ay si Jesus, di ba? Nagpakain siya ng 5,000, mga lalaki yan. Time na yun. Kung maalala niyo po yung moment na yun, o yung story na yun, is yung time na kung gaano sila karami. 5,000, imagine mo 5,000 katao. Compare nung time na si Jesus ay pinako. Kita natin na iilan lang. Yung iba pa nga nagtatago pa eh. Tago na lang kasi ayaw nilang maging kasama sa suffering ng pinagdadaan ni Jesus ng time na yun. This is one of the example na makikita natin talaga literally na nabasa natin sa Bible, mababasa natin sa Bible na kung saan ay yung mga followers talaga na kung saan ay they follow because they are comfortable lamang, not on the situation na parang they are suffering. Kung may suffering, they don't follow. Ayaw nilang makibahagi sa pagsa-suffering ni Jesus. And that's one thing na matutunan natin. We must learn to follow Christ. Yung kaagibat nun ay ang pag-obey sa kanyang command. And that's number 2. Obeying His command. Sabi sa verse 22b, so they got into the boat and started out. Kung sila ay hindi susunod kay Jesus, marahil hindi nga nila na-experience yung remarkable moment na yon na pag-reform ni Jesus ng miracle na kung saan ay nakumad niya maging ang bagyo na tumigil. Marahil hindi nila na-experience yung moment na yon dahil hindi sila sumunod kay Jesus. Hindi sila nag-obey sa kanyang command na tara, pumunta tayo sa kabila. Diba? Hindi nila yun na-experience ng mga alagad. And sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Yung title po ng passage po na ito, kung magbasa niyo po, mayroon siyang title na do not be anxious or wag mangamba or mabahala. And when we obey yung mga commands ni God sa atin, huwag tayong mangamba or mabahala. Because Christ is with us. Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. Which means, His command is not only helping us to follow His will, but also, it is also a learning path sa bawat isa sa atin sa pagpaglago ng ating pananampalataya sa Kanya. And ang paglagong pananampalataya hindi lamang sa natitest sa mostly sa magandang mga pangyayari o moments sa ating buhay, which is mostly ang natitest ang ating pong pananampalataya kay God. Those moments na difficult moments sa ating buhay, mga buhay. With that, those things na sa mga difficult moments ng ating buhay, naway tayo hindi po maghinawa na magkaroon ng hope, may patuloy manampalataya sa Kanya, na kahit parang tingin na natin ay ang tagal naman tugunin ni God ang aking mga prayer. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa aking mga dalangin. Marahil,
tayo ay patuloy na tinuturuan ni God na maghintay, or tinuturuan tayo ni God na meron na siyang sagot pero hindi dinideny lang natin na yun na yung sagot niya sa atin. Or marahil tinuturuan niya pa rin tayo ng mga bagay na kung saan ito na yung gusto kong path na para sa'yo. Sundin mo na yung kalooban ko. Marahil ito na yung time na sundin mo. Gusto niya na tayong tanongin na kalooban niya ng muna ang unahin natin kaysa sa ilang mga bagay o sa mga ibang mga bagay sa buhay natin. And following God's or following Christ and also His command, it's not easy. Hindi po madali ang pag-follow and obey sa ating Diyos. Lalo na kung ito ay may part na can cost us not only the resources but also our time, our strength, at anumang mga meron tayo can cost that. But meron pong good news ang Diyos para sa atin. Once tayo mag-follow sa Kanya, not only following Him, but also obeying His will. Number one, He is watching over us. So, He will watch over us. Tutulong tayo Kanyang gagabayan. Sabi nga, di ba? Sabi nga sa kata, natutulog ba ang Diyos? And alam natin na magkaiba yung oras ng panahon natin at oras na meron si God. Alam niya ang ating past, alam niya ang ating current time, and alam niya ang kahinat na ng ating future. Kilala niya tayo, bawat isa. And patuloy siyang niya tayong sinasamahan. Kahit nga minsan, tayo na yung gumagawa ng way para lumayo, pero si God, patuloy niya tayong inaabot para tayong muli manumbalik sa Kanya. Ganyan niya tayo kamahal. Hindi niya tayo binibitawan. Basta-basta. And He used different ways, many ways, para muli tayo manumbalik sa Kanya. Sometimes tao, sometimes messages, sometimes ang Kanyang salita. To encourage us to grow more our faith in Him. Yan po yung una. Yung pangalawa, He will teach us more to learn about kung paano natin may grow ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating pananampalataya personally. Kung saan ay, kung dumating man yung pagsubok, yung passage na to, literal na bagyo. And tayo, I think, hindi mo natin kayang gawin yun, yung literal na bagyo. But, circumstances na kung saan may pagsubok sa ating buhay, we can conquer all those things when we continue to have faith in God. May mga bagay din na alam natin, personally din na hindi talaga natin kaya. Na si God lamang ang may kakayahan. Kaya ang only thing na pwede nating magawa ay ilapit natin sa Kanya ang mga bagay po dito. Ilapit natin sa pananalangin. Kaya po napakaganda po ng itong gawain na kung saan meron po tayo na every week na may prayer meeting na muli tayong nare-remind sa ating mga dalangin, ng ating mga prayer concern, mga dreams, mga goals, and mga bagay na kung saan ay nais nating papurihan ang Diyos. And last is, we will know that He is God. Nung makita ng mga alagad yung ginawa ng miracle ni Jesus, pag-stop ng bagyo, sila ay nagulat and namangha sa kanyang ginawa. And nasabi nila na
tanong nila sa kanilang sarili na, sino to? Sino siya na kung saan kaya niyang pakalmahin sa pamamagitan ng kanyang command ang bagyo? Itong mga pagkakataon nito sa ating buhay, mga challenges, mga pagsubok, ito po ay isa sa mga ginagamit ni God para maging milestone natin sa ating buhay. Lalo na kung talagang remarkable, yung talagang it hurt us or talagang it painful yung mga milestone na yun. Talagang doon po natin matetest hanggang saan ba ang ating, o hanggang saan na ba ang ating pananampalataya sa Kanya. And those moments din, those moments ng ating part ng ating buhay, masasabi natin talaga na dakila ang Diyos sa buhay natin. Na siya ay mabuti, na siya ay Diyos na buhay. Na tayo sinasamahan niya sa araw-araw. Naway tayo hindi maghinawang manampalataya, mag-aral, pagsalisik na kanyang salita. Na kahit ngayong panahon na ito ay nalalaman natin na sobrang pahirap ng pahirap ng mundo. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Yan tayo tinuturuan niya patuloy sa pamamagitan ng salita. Patuloy tayo manampalataya sa Kanya at sumamba at papurihan siya. Naway tayo po ay patuloy na sumunod and tayo manalangin patuloy na gabayan ng banal na Espiritu sa bawat araw ng ating buhay. At naway atin po siya mapupurihan sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa mensaheng ito na aming po napakinggan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kami patuloy na manampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, not only being a follower of you, your word, but also obey. Mag-obey kami po sa inyo at maging doer po kami ng inyo pong kalooban po para sa bawat isa po sa amin. Naway kayo po patuloy na mag-bless sa mga nakapakinig ng niyo pong salita. And nawa kayo po ang tumulong po sa amin, Panginoon, na maging asin at ilaw sa marami pong kaparaanan. May bahagi yung salita at marami pa pong maabot ng mga hindi po nakakalala sa inyo. Dalangin po namin na bawat isa na kami patuloy niyo po turuan na manampalataya sa inyo at maghintay sa mga aming pong mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Tunay nga po kayo po ang siyang maluwalhati at nabigyan ng kapurihan. Maraming po salamat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Naway kayo po ang pagpalain po ng Diyos.